we're live. Hello, everybody. Happy Saturday. It's me again, Marianne, in Hustle Hour with me, Marianne. So, sa mga bago po na nanonood sa akin or manunood mamaya, just to give you a brief background on what this podcast is all about. So, I am Mary Ann. I'm a mom. I'm a wife. I'm an online business mentor, and I do have a full time job, which is a sales administrator. And I'm currently here in Canada, pero ako po ay nanggaling sa Manila, Philippines. So, as an online business mentor, I do invite people in our business community to share their journey din para naman po hindi palaging ako ang inyong naririnig sa podcast ko. At para makita nyo na may mga iba-iba po tayong story at malay nyo, ma-resonate po kayo sa kanilang mga story. So, it is a very special day for me and cause I have my business partner, Sis Girly, as you have seen on my intro and on the poster that I have posted this morning. And she's all the way from Europe and I think Norway, I think. Let's double check later ha. Pero yeah, Europe. So 6 hours ang difference namin. Pero I was able to get a yes for her. Naayos po namin ang aming schedule. At finally, nandito na po siya. So without further ado, let me just move on the stage. Hello, Sis Girly. How are you? Hi, Sis Marianne. Hi. Good afternoon dito sa akin. I'm okay naman. Doing good. Yes, nako, Yes. yun nga. Salamat ulit, no? Salamat ulit sa iyong pag-yes. I know, Sis Girly is one of my business partners. As you have seen me on our Saturday and Sunday Empowered Women, she is one on that. She's one on ladies on that group. And with that group, it's US, Canada, mostly Europe. So medyo mahirap yung pagtutugma ng aming mga schedule. So, thank you, Sis Girly, sa iyong pagpapaunlak sa akin ngayong Saturday. Actually, it's 11 a.m. On my side and kay Sis Girly parang 5 p.m. No? Tama, Sis Girly? Ayun, Yes. thank you. So, yun. So, start na tayo, no? Syempre, yeah. So, you know what? To start off, if you're able to share a brief background sa iyo, para makilala ka naman ng aming mga supporters. And again, and then start mo na rin yung paano ka nagsimula dun sa iyong online business? Yun. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Sa lahat ng ating manunood or sa manunood na manood ng replay nito. Good afternoon from my side, from Norway. My name is Girly from also Philippines and now living here in Norway, and also a full-time healthcare worker and also a single mom of 3 beautiful kids. No. What made me start this online business? Actually, I saw this business since 2019 pa. But since skeptical ako, hindi ko talaga siya talagang ginrab. Kasi feeling ko nung time na yun is, my life is still okay pa naman. Okay siya. Kumbaga, nasa comfort zone ako. Okay lahat. But since my first daughter and my second one is already in the college at the time. So parang kailangan ko magtrabaho overtime. Pag minsan kung kailangan ng tao sa work, mag-work ako ng double shift or weekend talagang mag-work ako para lang alam mo yung sahod ko na mag-ano lang siya, tumaas lang siya para may enough akong panggastos, yun. So, nung time na yun, I think 2021 bumili ako ng sarili kong apartment sa Norway kasi single mom nga, talagang kailangan ko yung may sarili kaming tirahan ng anak ko, yung youngest na nandito sa akin, kasama ko ba sa Norway. So that time, feeling ko kasi 'pag may bahay ka na, yung alam mo yun, yung safe ka na, pero hindi pala, lahat babayaran mo, lahat yun. So sa kakatrabaho ko, sa kaka-overtime ko,
siyempre mga pasyente namin mga Norwegian 'di ba mas malalaki 'yun sa Asian. So ayun na, nagkaroon na ako ng, um, calcification sa left shoulder ko. Hmm. So 2023 inoperahan ako dito sa left shoulder. So nung time na yun, hindi na ako maka-overtime kasi naka-sick leave na ako 'di ba. So hindi na enough yung sinasahod ko, hindi na talaga siya enough. So nag-pray ako na, "Lord," sabi ko, "sana meron akong mahanap na yung alam mo yun, yung part-time na magawa ko siya sa bahay na hindi ko na kailangan ng, mag-carry ng heavy lifting," 'di ba, yung gano'n. Alam mo one day nakasiglip na ako, nasa bahay na ako, nakahiga lang. Yung one time na nag-scroll lang ako sa newsfeed ko, alam mo lahat ng nakikita ko is about online business, Kaya online business. Sabi ko, "Ano kaya 'tong online business?" So, since skeptical pa rin ako, yung friend ko na nag-invite sa'kin nito sa business before, binalikan ko siya. So, binalikan ko siya, pinuntahan ko yung business page niya at doon ko nakita yun. Parang wala na akong atubili, parang sabi ko, bakit hindi ko i-try? Kasi since sa 2019 pa naman siya nag-start. So, parang 'di ba walang nakikita ko lagi yung mga post niya, may mga income or something. So, 'di ba marami marami ng pagbabago. So, 2019 hanggang 2023. So, talagang hindi ko siya kinausap pero pumunta ako dun sa website niya, talagang I registered my name, email address, ayun. Tapos pinanood ko yung buong webinar. Walang paltos yun kasi since sick month nga, sick leave nga ako, wala akong gagawin so pinanood ko siya. So after kong pinanood, so ang iniisip ko kasi mag-antay ako ng message para galing sa kanya kasi siyempre makikita mo yun 'di ba? Pero wala, eh, after 1 week, bumalik na ako ng work tapos inaantay ko pa yung message niya, wala. So ako na ulit yung kumontak sa kanya, sabi ko, "Alam mo nag-registered na ako dito sa webinar, pinanood ko na lahat. Ah, ano na, ready na ako." So nung sinabi niya, tinawagan niya ako, in-explain niya sa'kin, "Itong business, hindi 'to one night scheme na ano, maging rich ka kaagad. Wala kang income dito 'pag hindi ka nagbibigay ng effort mo." Mhm. Ayun talaga sinabi niya. Sabi Mhm. ko, "Okey, maganda." Sabi ko gano'n, "Maganda." Sabi ko, "At least hindi ka yung nag-iisip na, ay kinabukasan may income ka na kaagad." Mm. Hindi gano'n yung tamang business, eh, 'di ba? So, after namin mausapan, nagbayad na ako ng 149. Ta's go na ako. Nagulat siya. Siya mismo nagulat. Kasi siyempre parang inisip ko, kawawa naman kung wala akong gagawing pagbabago sa buhay ko. Still gano'n pa rin yung income ko. Yung mga anak ko lumalaki, college na. Siyempre yung tuition fee na sa Pilipinas 'di ba tumataas yun every sem, Mhm. plus boarding house pa, pagkain pa, marami pang extra-extra. Ayun, talagang ginrab ko na, "Lord," sabi ko, "ito na yun yung kung ito na ba talaga yung answered prayer ko," sabi ko, "I-follow ko na 'to," sabi ko gano'n. Kaya yun, dun yun nag-start, yun. Nakakatuwa 'no, sis, girly, kasi hearing your story kasi I know, nagkakasama tayo every Hmm, Saturday, Sunday 'pag available tayo sa Empowered Women. Pero I think nandun ako nung na-interview ka namin, eh. Pero parang ngayon mas na-detail mo yung story mo and mhm. alam mo parehas tayo. Parehas tayo, Yeah. gano'n din. Prior to COVID, ito inintroduce sa akin ng kaibigan ko rin. Hmm, And sabi ko, hindi ko kaya yung ginagawa mo." Kasi nakikita ko yung mga ginagawa niya. Unang-una, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Sunod, gano'n. Gano'n din yung perception ko. Okey pa naman ako, eh, may trabaho ako, yeah, 'di ba? yeah. Oo, Mhm, nakakakain kami ng at least 3 times a day, 'di ba? Parang so, okey, okey. Nakakapagpadala naman sa Pilipinas. So sabi ko, okey pa naman ako. So, ganyan. And then yung akin naman, yung turning point is yung nag-COVID. Kasi hmm, nung nag-COVID, na-lay off ako. So parang, ha? Puwede pala mangyari yun na yeah, akala mo stable ka na, 'di ba? Parang, I've been with that company for at least like 5, 6 years already. Sabi ko, hindi, mm, okey na ako, ganyan, ganyan. Pero hindi mo rin kasi kasi COVID, eh, lahat naapektuhan. So puwede palang mangyari yun. And dun ako nagkaroon ng dun nagkaroon ng turning point na parang kailangan magkaroon ako ng plan B. Yung husband ko ang nagsabi sa'kin na, "Balikan mo kaya yung kaibigan mo."
So, ganun din, di ba? Ganun din. Kaya sabi ko nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, parang pares kami ng story ni Sis Girlie. Binalikan ko rin siya. Tapos sabi ko, sige, ganyan. Ako naman, ang pinanood ko naman is yung replay. Yung replay ang Ah, pinanood ko, hindi ako mm. nag-live. Kasi gusto ko talagang panoorin siya, i-post kung may mga tanong ako, ganon. Yun yung kagandahan ng replay. And then, the rest is history. Pero, alam mo yung parang, paano kung before pa ako ng COVID nag-start? Alam mo 'Di yung may ba? gano'n, 'di ba? Pero siyempre iisipin mo, baka kasi hindi pa right timing ng mga panahon na yun. Hmm. Baka, alam mo yun, iba yung mindset kong noon. Ngayon, mas porsigido ka na 'di ba? Kasi naranasan mo na yung turning point mo. So, yun yung maganda sa parang parehas tayo ng story, kaya nakakatawa. Yeah. Yeah, 'di ba? Mm. Pero 'di ba ngayon na nag-start ka na ng online business mo, right? Ano yung Mm. ano yung hardest part ng siyempre marami tayong hats na 'di ba, na wini-wear like yung pagba-balance ng business, yung pamilya natin at saka siyempre may trabaho pa tayo. Paano mo yun nagagawa? Ah, time management lang yung yun. Number one yun, time management. Kasi, for example, ako sa healthcare worker, so yung work ko is shifting siya. This morning work ako, so the next day work ako ng afternoon. So 'pag this morning work ako, afternoon uwi lang ako ng bahay, gagawa ng dinner para sa anak ko. So habang siya gumagawa ng homework, ako gagawin ko yung business ko. Kasi lahat naman tayo mag-work ako ng 8 hours. So mayro'n pa tayong 8 hours nga na natira bago tayo matulog, 'di ba, 8 hours din yung tulog natin. So may 8 hours tayong natira. So anong gagawin mo dun sa 8 hours na yun, 'di ba, na natira? Siyempre hindi lang naman ano, tawag dito, puro manood ka ng Netflix or something, 'di ba? Magawa ka ng paraan na yung ano mo, alam mong in the future, may aanihin ka kumbaga yung sinasabi nila. So yun, iba-balance mo lang siya kasi, kung kailan ka free, o gawin mo 'to 1 hour, 2 hours. So at least meron pa akong time mag-gym, mayroon pa akong time sa anak ko, mayroon pa nga akong time pumunta sa friend ko, makikain ng dinner dun minsan, alam mo yun, yung gano'n. So ang importante dito is yung pagba-balance lang ng time management natin. At saka nung na-start ko na kasi 'tong business na 'to, maganda na kasi siya 'pag na-start mo na, 'di ba? Sa una lang naman mahirap 'yun, eh. Kasi panoorin mo lahat ng training, i-start mo yung business mo lahat nasa automated system na. So 'pag automated system na, you have enough time for your family, your work, your friend, lahat mayro'n na. Kasi ang maganda dito sa business natin is automated system siya. So working on the background. So lahat is ano lang, i-manage mo lang yung oras mo, yun lang yung maganda dito. Yun yung una, ang pinaka-hardest ko is, ah, itong 'pag nandito sa social media, okey lang ako sa pagpo-post ng picture, pero yung magla-live, as in, alanganin ako, siguro 10 practice ako hindi ko pa rin siya magawa-gawa, ide-delete ko pa rin siya. Hindi ko talaga, yun yung pinaka-hardest ko sa lahat-lahat yung ano, yung mag-go live or alam mo yun, lalabas sa camera, yun. Yun yung sa akin. Pero 'pag ano naman mga post, okey lang, maano ko siya, ma-balance ko siya ng maayos. Yun yung ano ko, yun parang basta dito naman kasi lahat sa business natin natutunan natin paano i-balance Mhm, yung time natin, 'di ba? Yun yung mm, maganda kasi dito sa business, tinuturo lahat, eh, 'di mm. ba? Nandiyan talaga lahat. So grateful ako dito, yun. Tama, parang ako din, parang yun, talagang kasi wala naman akong wala akong business background, hindi rin ako tech savvy, 'di ba? Mhm, So parang, yun yung mahirap sa lahat. Pero yun nga katulad ng sinabi ni Sis Girlie, yun yung napakaganda sa business community kasi lahat laid out na, 'di ba? mhm, Susundan mo na lang, 'di ba? Susundan mo na lang, pero siyempre iti-tweak mo lang yung branding mo siyempre kasi iba-iba tayo ng experiences, right? Pero yung training nandun na. Tinuturuan mm, kami ng proper mindset, tinuturuan kami ng time management, lahat ng kailangang tools ibinibigay sa amin. And like what you said 'no, si Sis Girlie,
'di ba marami ng napapagaan na yung trabaho eh. Kasi 'di ba parang meron na tayong ano, ito merong StreamYard, ganyan. Tapos Yeah. meron oo, tas pagka kunwari kailangan natin ng ano, mag-tweak ng mga post natin, 'di ba? Meron tayong mga tools, meron tayong mga apps na pwedeng gamitin, makakatulong yun sa atin. So, yung dati na mahirap dahil marami ng ano sa atin sa business community na tumutulong sa atin. Mas napapadali tuloy yung buhay. Oh, pero katulad ng sinabi mo, mahirap talaga siya sa simula. Pero pagka hindi ka lang titigil, tapos palagi ka lang babalik sa bakit ba ako nag-business in the first place, 'di ba? Tapos yung sinasabi mo yung ano yung pag naka-plug in na tayo sa system. Kasi like traditional business, kunwari, cafe, right? Yung cafe Mm. kailangan tatauhan mo yun, di Yeah, ba? Pero yeah, dito hindi. Ako sa business ko, ako lang. Ikaw sa business mo, ikaw lang din. Pero lahat-lahat yun, gumagana na lahat-lahat. Di ba? Parang yes. may sarili ka ng personal assistant, di ba? Naka-plug in na kasi lahat dahil dun sa Mm. ating automated system. Yun ang maganda sa lahat. Kaya, oo, may mga mahihirap na mga parte, pero meron na tayong mga tools at saka meron na tayong mga meron tayong mga tools na ibinibigay sa atin para medyo mapadali naman yung buhay natin para magbalanse ng buhay natin, di ba? Yeah, true. So yun, ngayon na nandito na tayo, no? Parang years after, right? How has this business changed your time currently and yung for future? Ang na-change dito sa akin talaga is yung mindset ko. Alam mo dati talaga is very negative talaga ako. Alam mo yun yung go with the flow na may alanganin pa. So, "Ay, baka ganito. Ay, hindi, baka ganyan." Alam mo yung gano'n? Tapos ang maganda dito kasi nag-change yung personal growth. Dito ako nag-grow talaga sa business na 'to. Alam mo hindi ako nagbabasa lang ng libro kasi feeling ko 'pag nagbasa ako ng libro, alam mo 1 page pa lang tulog na talaga ako. Pero alam mo ngayon, yung mga binabasa ko, alam mo yung The Magic, yung Mm. Let Them Be, yung Let Them ni ano, hmm, alam mo yun, yung mga gano'n. 'Pag nabasa ko yun, hala, ay ganito pala yun, ay ganito pala yun, yung alam mo yung gano'n? So, para sa akin, yung mindset na yun, alam mo pinapasa ko yun sa anak ko, eh. So, parang yung hindi lang yung business natin na ano tayo, mag-leave ng legacy sa, ano natin, sa mga anak natin. Hindi lang yun, eh. Ang positive mindset, ang personal growth na natutunan ko dito, shine-share ko sa anak ko, alam Mm. mo malaking tulong siya sa akin. So, for me, hindi lang yun yung nag-change sa ano ko, sa time ko ngayon. Magcha-change din siya sa future ko at sa mga future ng mga anak ko. Kasi yung alam mo yung matutunan pa lang yung gano'ng mindset is big ano na talaga siya sa'kin, big impact na siya. Kasi nung lumaki, alam mo yung walang gano'ng mindset na tinuturo yung mga Yeah. magulang ko, walang gano'n, eh. Kasi ang sinasabi, "Ay mag-aral ka lang ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Kailangan mo talagang mag-aral ng mabuti." Eh, ako, nakatapos lang ako ng high school nung nasa Pilipinas ako, pero working student ako nun. So, nung nag-abroad na ako doon na talaga ginrab ko yung opportunity na makapag-aral, 'yun. So, nakatapos ako ng healthcare worker dito sa Norway at the age of 40 ha. So, Mm. Wow. so talagang yung yung ano ko pa yung mindset ko pa nun hindi pa gano'n kaganda, pero nung yung business na 'to na dumating na 'to, natutunan ko lahat yun. Yung tinuturo sa atin yung mga mindset, paano mo talaga siya paano mo i-change yung mindset mo, i-shift mo yung mindset mo. As in grabe, grabe yung impact sa akin. Alam mo yung kung noon parang stress ako, alam mo ngayon very, very ano, yung very positive ako. Kung natandaan mo na-share ko yung pinagdaanan ko last year na Mm. dahil sa ano ko, sa brain tumor ko nag-radiation ako. Pero alam mo yung mindset ko na positive lang, grabe yung doktor napasabi, "Grabe ka napaka-positive Mm. mo." Sabi ko, "Diyan ako mabilis gumaling kasi ang utak ko is alam ko talagang gagaling ako."
Yun dahil sa mindset na yun. Mm. So, alam mo malaki malaki at talaga ang ano pinagbago ko dito sa business na 'to, yun. Positive mindset is number one talaga sa akin, para sa akin. Hindi lang yung income, Yeah, yung yeah. mindset talaga, yun, yun. At saka I think sis Girly 'no, I think, sa akin personally, pero I think sa'yo rin mag-a-apply yun. Other than the Mm. mindset, I think it's the confidence din 'no? Confidence na dati hindi natin 'to alam, 'di ba? Hmm, Itong app na ginagamit namin, yung streaming platform na 'to, yung StreamYard, pagka naggo-go live like what you said before 'no, parang, ilang takes, naku delete ko, memorizein ko yung sabihin ko, ganyan-ganyan, paano ba, kailangan ba natural, ganyan. Pero ngayon parang medyo less na yung preparation, 'di ba? Yung oo, maganda kasi may confidence ka na kasi one, napa-practice ka, 'di ba? As time kaya goes on, 'di ba? Ano ba, paano bang mm, sasabihin ko, ganyan-ganyan. Pero yung mga bandang huli, alam mo na yung daloy kasi palagi mo na siyang nagagawa. Two mm, is, meron na tayong knowledge. Kasi dati, kaya nung nagsisimula tayo, pag tinanong tayo, ano ba yung business na sinasabi mo? Eh since hindi ka, nasa training period ka pa rin, hindi mo rin alam kung paano isasagot kasi nasa training ka pa rin eh, 'di ba? Parang nandun ka pa rin sa na kumukuha pa rin ng knowledge. Pero ngayon na nasa knowledge na, parang kaya mo nang kagad sagutin. Ganito ang ginagawa yeah, namin, 'di ba? O hindi nyo kailangang magpakita hindi nyo kailangang mag-go live, hindi nyo kailangang gawin yung ginagawa namin, pero it's another way for you to show mm, that you're a real person talking about a real business, 'di ba? Kasi yeah, magpapakita ba tayo ng mga mukha natin dito kung hindi naman legit itong ating business, 'di ba? Na eto, tax season na naman. Ewan ko kung tax season sa Europe ngayon, tax season na naman sa amin. Ayan. So, yun na naman yung magko-compute na naman kami ng mga pwede naming i-link or i-write off sa aming sa mga tax na ating ginagamit sa ating business kasi nga ganun ka-legit yung ating business, 'di ba? So yun yung hmm, nakakatuwa sa lahat. So tama yung sinabi mo, yung mindset. Naalala ko yung kinuwento mo tungkol sa pinagdaanan mo kasi kahit ako nagulat din ako no kasi panelist din ako nung kasama ako sa panelist sa'yo pero yeah kasi lahat minsan nagsa-start lang talaga sa ano kaya mindset. nga nasa taas ang brain eh, 'di ba? Nasa taas Yeah, ang 'di ba? body, 'di ba? Yun yung maganda sa lahat. Kaya Mm, nakakatuwa talaga yung nagagawa nitong business na ito para sa atin. So, yeah. with that being said, sis Girly, ano yung pwede mong sabihin dun sa mga um, followers, supporters, or kahit yung mga kaibigan or kapamilya mo na nanonood sa iyo over this year, simula na nagsimula ka sa iyong business, na unsure pa rin sila into starting pero parang nasa edge na sila na parang gusto ko pero hindi pa ako sigurado. Ano yung masasabi mo yun? Based on your Ah, experience. based on my experience, okey lang maging skeptical, 'di ba? Okey lang 'yun. Pero 'wag mong antayin na dumating ka sa punto ng buhay mo na may dumating yung malaking dagok sa buhay mo, na doon ka na talagang gagawa ng paraan na baguhin ang buhay mo. 'Wag mo nang antayin 'yun. Kasi kung ngayon nasa comfort zone ka, marami ka marami ka pang energy, marami ka pang time, pero kung may nangyari sa pamilya mo, 'di ba, yung biglang may mangyaring gano'n, biglang may mangyaring gano'n, so, um, doon lang kasi tayo umaano, eh, yung mabilis lang tayong maggawa ng paraan kung nandun na tayo sa sitwasyon na yun na talagang kailangan na natin, 'di ba? Huwag mo ng antayin na mangungutang ka pa or something, 'di ba? Kasi talagang kailangan. Kailangan mo na talagang mag-start ngayon na kumbaga katulad natin nag-start tayo ng how many years ago, yun nga, kailangan na natin na yung sinasabi nilang plant your seeds kasi ngayon magpa-plant ka lang kasi in the future para mayroon kang aanihin. So, in times na darating yung dagok sa buhay mo, at least mayroon ka ng maha-harvest, 'di ba? So, 'wag mo nang antayin na dumating pa yung gano'ng dagok sa buhay mo bago ka mag-start. Dito sa atin sa business naman hindi mo na kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging, ah
at the right time, kailangan mo lang talaga mag-start. Pero kung gusto mo talagang malaman, you can research, do your own due diligence naman dito sa business. Ano lang naman yun, pwede mo siyang i-research, pwede mo siyang i-google lahat, 'di ba? Lalong-lalo na ngayon, internet era na, Yeah. lahat nasa internet na. Order your food, nasa internet. Mag Mag-shopping ka, nasa internet na, 'di ba? Alam mo 'yun, nandiyan na lahat. So, bakit, okey lang naman minsan na maging unsure, skeptical, pero kailangan mo lang talagang mag-take a leap of faith na ngayon na. Kasi okey pa yung katawan Mhm. mo. Wag mong antayin na maging katulad ko before na talagang nagdasal talaga na bigyan ako ng gano'ng, side hustle na makakaya kong gawin. Kasi yung left shoulder ko hindi pa kayang mag-lift ng, 'di ba, alam mo may mga gano'ng pasyente. So, I'm sure maraming nanonood sa atin na mga OFW na Mhm. alam mo yun, talagang, pumunta ng ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nila, 'di ba? So, kailangan mo lang talaga ang dito naman is hindi mo kailangan ng perfect timing. Ang kailangan mo lang talaga yung desire mo na baguhin ang buhay mo, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, yun lang. Yun lang, 'di ba? Ikaw? Tama yung sinabi mo sis, 'di ba parang 'di ba yung, iintayin pa ba natin yung panahon na ano, na hindi aligaga ka na, wala kumbaga parang hindi mo na alam ang gagawin mo o di kaya yun nga may, baka may nararamdaman ka na, 'di ba? Iintayin pa ba natin yun ngayon na we're able, we're able, Yeah, we still have 24 hours of the day. Meron ka pang extra hours bago makatulog ka pa rin ng maayos. Like what you said, no, meron ka pang 8 extra hours, di ba? yeah. Technically, right? Na pwede mong simulan na to, di ba? Simulan na to. And yung, katulad nga sinabi ni Sis Girlie, yung skepticism kasi, it's normal. Kasi ayaw Mm, mo na magsasayang ka ng oras at effort mo. At syempre, kami rin naman, ayaw namin na masasayang yung effort namin, 'di ba? So kaya yung skepticism, it's normal. Pero magpapatalo na lang ba tayo doon sa skepticism? Dapat magtatanong din tayo, 'di ba? Di yeah, ba? true. Paano ba 'yan? Ano bang ginagawa diyan? Ganon, doon nagsa-start lahat eh. Kasi 'di ba, doon mo masasagot yung mga katanungan mo. And Mm, syempre, dapat yung itatanong din natin, yun yung mga tamang tanong, hindi yung narinig ko kay ganito, ganito ang nangyari sa kanya. So, hmm. syempre iba-iba tayo ng experiences, 'di ba? So, dapat kailangan lang nating makahanap ng mga tamang tanong na itatanong natin, 'di ba, sa ating mga mentors and coaches. Pero you for to be able to do that, kailangan i-watch nyo muna yung free webinar namin. I mean, libre naman. Why not, di Yeah. ba? And pagkatapos nyo siyang mapanood, yan, makaka-formulate na kayo ng mga tamang tanong nyo. Di ba? And then, after that, doon ka mag-a-arrive sa decision na para sa'yo at para sa pamilya mo. And nandito kami para makatulong sa inyo para ma-arrive kayo dyan. Dapat Yeah. thank you, Sis Girlie, again, sa iyong Mm. paunlak. Alam kong sobrang busy tayo dyan. And I hope you have a great Saturday. See you tomorrow. Tomorrow ako eh. Baka tomorrow ako sa ating Empowered. Or Yes. later, pagka mag-empowered ka later, check out Sis Girlie and the rest of my Empowered ladies later at 2 p.m. my time. And I think 8 p.m. Tama ba? 8 p.m. Norway, 8 PM Norway Yeah, time. yeah, yeah. So yun, Yes. Sis Girlie, if you have any more final words to say or to invite everybody to your page or to your website as well, or kung meron kang dialect na gusto mong gamitin to reach out to your community, go ahead, Sis Girlie. Thank you. Ang masabi ko lang is, yun nga, yung sabi ko nga na, kung gusto mo talaga ng, ano tawag dito, yung naka-plant ka na ng seeds mo, gusto mo ng mabago yung buhay mo, why wait for the right time? Kasi walang right time. So, you have to start now. Huwag mo nang antayin na dumating ka sa malaking dagok ng buhay mo. Kasi
ganito ang nangyayari sa buhay natin 'pag palagi lang tayo trabaho, stress, talagang may sakit na pupuntahan yan. So, sana wag naman. 'Yun, wag mo nang antayin pa. Plant your seeds kasi, hindi lang ikaw naman ang mag-e-enjoy niyan in the future, yung buong pamilya mo. So, 'yun lang at, kung gusto niyong manood ng aming, ah, webinar, kung gusto mo talagang malaman kung ano ang business na ito, you can, register your name and, email address to our website here kay Sis Miriam at sa akin nandiyan sa screen. And 'yun lang and, um, we are here committed to help you all. Yeah, 'di ba? So, just contact us and yun lang. Have a nice weekend. Thank you, Yun. Sis Girly. You can check Sis Girly through her social media platforms or check her website. You can also check her and me every Saturday and Sunday. That's 2 p.m. Eastern time, and that's 6 p.m. 8 p.m. Sorry, 8 p.m. in Europe, right? Europe time. And you Yes. can meet the rest of our empowered ladies. And thank you again for tuning in with me today with Hustle Hour with me, Marianne, featuring Sis Girly today. Thank you, guys. Thank you. Thank Bye. you, sis. Bye.